Buenos dias, damas y caballeros. Remember, in our earlier vlog, we discussed yung itong ginagawa ng mga DDS na they were shifting the blame dito sa kaguluhan sa Senado sa mga minority senators. They were sabi nila na kwan daw, parang ini-insinuate nila na ito pang minority senators ang may alam o may kagagawan sa gulo sa Senado, kasi sabi umalis daw ito before, shortly, or hindi daw ito, wala na daw ito nung time ng may shootout dyan, dahil meron daw nag-text sa kanila na umalis na kayo, may mangyayari dyan, delikado dyan, ganon. So alam naman natin, sila lang yun. Sino naman nakakaalam tungkol sa pangyayari, tungkol sa plano nilang kaguluhan kung hindi sila lang. Pero ngayon binabaliktad nila na parang kahit appointed sergeant at arms nila ay classmate sa PMA classmate ni Bato sa PMA. Pero yun, sinasabi parang kwan pa rin, isinisisi pa rin nila ang minority bloc. Sila Ping, sila Tito Soto, sila Riza Ontiveros, si Bam Aquino, ganun. Kaya pumalag dito si Ping Lacson. Sabi niya, kwan ito, hindi ito maganda na parang gumagawa kayo ng senaryo na parang kami ang nag-hatch ng plano, parang kami ang nagluto ng escape plan ni Bato. Sabi niya, it is unfair, sabi niya, and I quote, "It is unfair and malicious insinuation that we in the minority bloc went home early and left them behind because we knew something would happen. There is no basis for that because no one knew what would happen that night." So ito kasi ang contention ng mga, or ang propaganda ng mga DDS na kaya sila umuwi na maaga dahil maalam nila may mangyayari, at sila ang nagpadala ng text sa mga majority, sa 13 majority senators para umuwi na. Sabi ni Ping, wala naman kaming alam na may caucus kayo. Kumbaga sila nga ito tumawag ng caucus, siguro parang na rin, parte na rin yan ng script. Kasi kung wala yung 12 other senators doon, si Bato lang naroon, hindi 13 senators, hindi makakagulo dyan, kasi at least iisa lang ang mata nila sa isang senator lang, hindi sa 12 pang senator o 13 in all, kasama na si Bato. So kaya sabi ni Ping, hindi kami, wala nga kami alam eh. In fact, naroon kayo dahil may caucus kayo, hindi nyo naman kami na-invite sa caucus. So sabi ni Ping, malisyoso itong ginagawa nyo, malisyoso at unfair. Unfair. Sabi niya, wala kaming kamalay-malay sa gagawin nyo yan, and it is unfair and even malicious, kasi pagsisinungaling yan. Buenas Tamblagyo. Sabi niya, it is malicious and unfair. Sabi niya, in fact, dahil dyan malaking kahiyan sa atin lahat, dahil we landed in the international news sa ginawa na wala naman kami kamalay-malay. Kasi kung na-invite sila sa caucus, sana nandyan sila, diba? Lalo na yung caucus, ang pinag-usapan nila ay
the convening of the impeachment court. Sabi niya, we landed in the international news for the wrong reasons. It was ugly. The shooting in the Philippine Senate as breaking news. So sabi niya, it is time to recover. The word Senate stems from the word senatus, meaning wise, mature men. So moving forward, we must do what is right and not show immaturity that will worsen the situation. Yun naman totoo naman yun, yung word na Senate comes from the Latin word senatus, meaning wise man. Pero dito they are showing the world that it is the other way around. It is hindi na naging wise man ang miyembro ng Senado. Naging naging magnanakaw, kriminal, institution that harbors a criminal like Bato na wanted by the ICC no less, and also refuge for criminals, and also institution for the corrupt, for the killers, and for people of doubtful character. So yan ang Senado. So yun, tama naman itong sinagot itong issue ni Ping Lacson, because pangit talaga ito, napakapangit talaga itong PR ops nila na ngayon bine-blame nila ang minority. Ang minority nga ang gumawa ng resolution. Ito nga nakalimutan sabihin ni Ping, sila nga ang gumawa ng resolution, 5 sila, para ikulong na or i-surrender na ito si Bato. O kung sinunod nila yung resolution, sana na napahiya tayo sa buong mundo sa shooting dyan at sa harboring ng criminal dyan. Hindi na sinabi na sana bibilip sana yung buong mundo kung si Alan Peter Cayetano ang nag turnover kay Bato sa NBI. Pero hindi, they did the opposite. Kaya they have no one else to blame kundi sarili nila, dahil sa kagagawan nila. So imposible talaga. So this is again, share this vlog, like this vlog, because this is another clear attempt of distracting the people by manipulating the narrative na as if dito na tayo, as if opposition pa ang nag-hatch. You see my poster doon. Opposition pa ang nag-hatch nitong kaguluhan na alam naman natin. Wait. Alam naman natin ang administrasyon talaga ang gumawa. And that is why we are in the middle of this hell of a mess. Sige, hanggang dito lang tayo. Medyo pangit ang panahon. Baka bilisan na namin ang pagbalik sa bahay. Thank you very much everyone for watching. And with my poster behind me. And see you in my next vlog.